Habang ang buong basketball fans dito sa Pilipinas ay nakaabang dito sa gagawing trades ng Barangay Ginebra, ito naman kanilang sister team na Magnolia Chicken Templados ay hindi raw magpapahuli. Dahil sa ngayon, ang Magnolia daw ay ready na makipag-usap sa iba't ibang team maski na yung nasa karibal na kampo kabilang na itong Meralco Bulls na nasa MVP group. Dahil mukhang ito raw Meralco Bulls ngayon ayon dun sa mga reports ay gusto nang makuha itong si James Laput mula dito sa Magnolia at ang ipapalit naman nila ay itong si Brandon Bates. Parehong 6'10 yan. So obviously walang malulugi sa nasabing trade. Yan ay win-win para sa dalawang koponan. Parehong defensive players yan. At ang magiging tanong siguro ng karamihan, bakit naman kaya magpapalit ng mga ganyang players ang Magnolia at ang Meralco? Sa panig ng Magnolia, kung makuha nila si Brandon Bates, magiging maganda tong addition kay Coach Chito Pictolero. Dahil kung napanood ninyo yung finals, itong San Miguel versus Meralco, maganda ang nilaro ni Bates na pang-depensa kay Junmar. Siyempre, hindi naman niya 100% napigil si Fajardo, pero kahit papano ay sabi nga nila, he held his own. Hindi naman siya napag-iwanan lagi ni Junmar. Ngayon naman, sa panig ng Meralco, kaya nila gustong kunin si Laput dahil revamp na ang hinahanap nitong Meralco Bolts ngayon. Ang Meralco ngayon, ang problema ay yung problema ng Ginebra sa TNT. Kung ang Ginebra hindi matalo ang TNT, ang Meralco naman hindi matalo ang Ginebra. So, naghahanap ng mga players si Coach Luigi Trillo na maidadagdag para mabago man lang yung kanilang rotation. At sa tingin niya, baka yung pagkuha dito kay James Laput ang maging isa doon sa mga solusyon dyan. Kaya nga, kung sakasakali na matuloy yung trade naman dyan, walang nakikitang problema yung mga insider sa PBA Trade Committee dahil obvious naman sa lahat na patas yung magiging usapan na yan. Kaya sa tingin ng karamihan, maabilis itong maaaprobahan. At ang isa pa nating balita ngayon, ito raw Rain or Shine Elasto Painters ay nakikipag-usap na sa iba't ibang mga teams na baka gustong pumasok sa isang trade. Dahil alam natin na pagdating dito sa Commissioner's Cup, napag-uusapan ng karamihan yung disappointing performance nitong San Miguel dahil hindi malang nakapasok sa playoffs. Pero ang Rain or Shine, disappointed din sila dito sa pagkatalo sa TNT. Dahil ang paniwala nila ay pwede sana silang umabot ng mas malayo. Kaya nga sa ngayon, ito raw Rain or Shine Elasto Painters mukhang gagawa ng paraan para makipag-trade at i-offer yung ilan doon sa mga top guards nila. Marami naman pwedeng i-offer ang Rain or Shine dyan. Of course, si Felix Lemeti, si Kid Datu, si Luis Villegas, si Anton Asisio, si Andre Caracot, ang dami nilang mga players. Malamang itong si Noco at si Jonard Clarito, yan ang hindi pa kakawalan ni Coach Yeng Giao. Pero yung iba nilang players, sa tingin ko maski na si Leonard Santillan, ay pwede na yung pakawalan ni Coach Yeng Giao. Depende kung sino magiging kapalit. Kung naghahanap si Coach Yeng ng mga stretch 4 na pwedeng magamit, isa sa pinakamagandang options dyan ay itong si Gio Ambohot mula dito sa Converge Fiber XS. Dahil itong si Ambohot hindi naman nagagamit itong si Coach Franco Atienza dahil ang dami ng big men dyan sa Converge. Of course, nandiyan na si Justin Baltasar at of course si Justin Arana din. Kaya nga kung ikaw ang Rain or Shine Elasto Painters, si Ambohot ay 6'7 yan at 29 years old lamang. Meron siyang 3-point shot at yung laro nito halos parehas lang dito kay JR Kinyahan, yung dating player nitong si Coach Yeng Giao. Kaya kung pag-uusapan kung magiging fit sa sistema, pwede itong si Ambohot. Ngayon naman, marami siyang pwedeng i-offer na kapalit para kay Ambohot, yung mga nabanggit natin na mga wingmen. O kaya naman, pwede rin na ibigay nga itong si Leonard Santillan. Kaya itong trade ng Converge at Rain or Shine, isa yun dun sa mga pwedeng mangyari dito sa PBA.